Ma, naubos mo na ba yung matamis na gatas na binigay ko kanina? Ako ay ngumiti at tumugon. Ay, yun pala. Gusto raw inumin ng apo mo kaya binigay ko sa kanya. Tuloy-tuloy niyang ininom. Ano? Anong sinabi mo? Ininom ni Thirdy lahat yun? Sa sandaling iyon, ang manugang ay sumigaw at bumagsak sa sahig habang naglalabas ng bula sa bibig. Napatunayan niya na ang isinama niya sa paborito kong matamis na gatas ay hindi bitamina, kundi matinding lason. Tinitigan ko siya ng may lamig habang nakahandusay at nagpasya ako. Ang paghihiganti upang iligtas ang aking apo at ibunyag ang maskara ng taksil kong manugang ay nagsisimula pa lamang. Magandang araw, ako si Lola Esther, 72 taong gulang, at napagdaanan ko na ang lahat ng hirap sa buhay. Sabi nila, marami raw nakapangingilabot na mangyayari sa buhay, pero totoo pala ang kasabihan na, ang hindi mo inakala, siyang magpapahamak sa iyo. Hindi ko inakala na ang isang nakapangingilabot na pagtataksil na napapanood lang sa teleserye ay mangyayari sa buhay ko. Ang nakakalungkot at nakakabigla kong kwento ako na namuhay ng matuwid para lamang sa pamilya. Pakinggan niyo sana para gumaan ang pakiramdam ko. Isang umaga ng Huwebes, halos 1 taon na, mula nang umalis ang anak kong si June para sa trabaho niya sa ibang bansa. Dahil matanda na, wala akong masyadong tulog kaya nagising na ako ng 6:30 ng umaga. Habang papalapit ako sa banyo, hindi sinasadya akong napatingin sa kusina at doon ako napatigil. Nakita ko si Maricel, ang aking manugang, na may inilagay na isang bote ng matamis na gatas na kulay dilaw na paborito kong inumin sa mesa. Pero ang hawak niya ay hindi kutsara, kundi isang maliit na sobre ng pulbos na hindi ko alam kung ano. Si Maricel ay tumingin sa paligid na parang pusa at binuksan ang sobre para ibuhos ang puting pulbos sa bote ng gatas. Sobrang dami ng pulbos na iyon at hindi mo masasabing aksidente lang dahil mabilis itong natunaw sa gatas. Pagkatapos, sinara ni Maricel ang takip at inuga ang bote nang may kadalubhasaan para ihalo ang pulbos. Hindi ako makahinga at hindi ako makasigaw. Ang lakas ng pintig ng puso ko, halos masakit na ang buto-buto ko. Umaklas ako ng paurong at dahan-dahang tumakbo pabalik sa kwarto ko para hindi ako mahuli. Nanginginig ang kamay ko na parang talahib at hindi ako makalma. Ang nakita ko ba ay guni-guni lang? O kaya bitamina para sa katawan niya ang inihalo niya? Habang nag-iisip ako sa lahat, narinig ko ang boses ni Maricel mula sa labas. Ma, handa na po ang pagkain. Halikayo na po. Ang boses niya ay matamis na katulad ng dati, kaya mas lalo akong kinilabutan. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang nanginginig kong dibdib. Nang tumingin ako sa salamin, napansin kong namumutla ako. Kailangan kong magpakatatag, Lola Esther. Kapag nagpahalata ako, lagot ako. Paulit-ulit kong sinabi sa isip ko. Paglabas ko ng kwarto, may mainit na almusal na nakahanda sa mesa. Sa harap ng mainit na kanin at sabaw, nakalagay ang bote ng matamis na gatas na problema. Hindi pala para sa sarili niya ang inihanda niya. Para sa akin pala talaga ang may halo. Ngumiti si Maricel at nagsalita. Ma, bumili po ako ng matamis na gatas kahapon. Alam ko pong paborito niyo yan. Pilit akong ngumiti at tumugon. Sige. Ay, salamat. Ikaw lang talaga ang nag-aalala sa akin, anak. And guys, nang umupo ako, kinuha ni Maricel ang bote ng gamot at inilabas ang pampababa ng blood pressure ko. Ma, oras na po para inumin ang gamot niyo. Uminom po kayo ng gatas pagkatapos. Inilagay ni Maricel ang tableta sa palad ko. Kinuha ko ang gamot at kinuha ang bote ng gatas nang nanginginig ang kamay. Nakatitig sa akin si Maricel. Hindi ko napansin noon, pero ang tingin niya ay matalas, parang hayop na naghihintay ng biktima. Inilapit ko ang bote sa labi ko at ininom ng napakaliit, isang lagok lang. Sa sandaling iyon, kumalat sa dulo ng dila ko ang matinding pait. Imbes na matamis, ang matamis na gatas ay may lason na lasa at masamang amoy. Parang tumayo ang lahat ng buhok sa katawan ko. Nagtanong si Maricel habang sinusuri ang ekspresyon ko. Ma, bakit po? Masama po ba ang lasa? Sinigurado ko naman po ang expiration date. Hindi, ayos lang, pero kailangan kong pumunta sa banyo. Kinuha ko ang bote ng gatas at dali-daling tumakbo sa banyo. Isinara ko ang pinto at agad kong isinubsob ang ulo ko sa lababo at isinuka ang gatas na nasa bibig ko.
Nagmumog ako at nagmumog. Nang tumingin ako sa salamin, isang matanda na puno ng takot ang nakatingin sa akin. Sigurado ako, may masamang plano ang manugang ko. Mabilis kong itinago ang bote ng gatas sa ilalim ng cabinet ng lababo. Kailangan ko itong gamitin bilang ebidensya mamaya. Hinugasan ko ang mukha ko ng malamig na tubig at nagkunwari akong kalmado habang lumabas ng banyo. Nakaupo si Maricel sa mesa, naghihintay sa akin. May ekspresyon ng pagkabalisa. Ma, masama po ba ang pakiramdam nyo? Mukha po kayong hindi maayos. Hindi. Masikip lang ang dibdib ko dahil sa agahan. Umupo ako at nagkunwari akong kumakain. Parang buhangin ang kanin, pero pilit ko itong nilunok sa harap ng manugang ko. Ma, inubos niyo po ba ang gatas bago kayo lumabas? Oo. Inilagay ko lang muna sa kwarto para inumin mamaya. Sige po. Inumin niyo na lang po mamaya. Nagpahiwatig si Maricel ng pagkadismaya at pagkabalisa. Pagkatapos, nang umalis si Maricel sandali para ihatid si 30 sa school bus, kumuha ako ng isang walang lamang bote ng matamis na gatas na itinapon ko noong nakaraang araw sa basurahan. Inilagay ko ito sa mesa para makita ng manugang ko at bumalik sa kwarto. Nagtalukbong ako ng kumot, nanginginig ang buong katawan ko at hindi ako mapakali. Dumating ang tanghalian. Kumatok si Maricel sa pinto ko. Ma, tanghalian po, may inihanda po akong sabaw. Oo, lalabas na ako. Paglabas ko sa mesa, nakita ko si Maricel na nakangiti. Ma, masarap po ba yung matamis na gatas na binigay ko sa inyo kaninang umaga? Naubos niyo na po pala. Nagtanong si Maricel nang nagniningning ang mata. Alam ko, ito na ang sandaling hinihintay ko. Huminga ako ng sandali at sumagot ng walang pagdududa. Ay, yun pala. Gusto raw inumin ng apo nating si 30, kaya binigay ko sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nanigas ang mukha ni Maricel. Ang mata niya ay nanginginig. Ano? Anong sinabi mo? Ininom ni 30 lahat yon? Sumigaw siya. Maaga siyang nagising at humingi kaya binigay ko. Tuloy-tuloy niyang ininom ang apo ko. Tumayo si Maricel, naitulak ang upuan at sumigaw ng pagkasama-sama. Ininom ni 30 lahat yon, talaga? Oo, bawal ba inumin ng bata? Bakit ka nagulat? Nawala ang kulay sa mukha ni Maricel at nanginginig ang labi niya. Hindi, si 30 ba? Nagsimulang matumba si Maricel at humawak sa dingding. Ang 30 ko, hindi. Anong ginawa ko sa sarili kong anak? Bumagsak si Maricel sa sahig, nanginginig ang kamay at paa. Sigurado akong nabigla siya dahil inakala niyang ininom ng anak niya ang lason. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ang nakahandusay kong manugang ng walang emosyon. Maricel, hindi maganda yan. Bakit mo gustong patayin ang biyenan mo? Masusumpa ka. Si Maricel ay hindi na nakikinig sa akin. May bula na sa bibig at nahimatay na. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang emergency hotline 911. Hello? May taong nakahandusay dito. Ang manugang ko ay biglang bumagsak at naglabas ng bula sa bibig. Dali, pumunta na kayo. Pagkatapos ng tawag, mabilis akong pumunta sa banyo. Kinuha ko ang totoong may laso na bote ng gatas na itinago ko sa ilalim ng lababo. Lumabas ako sa extra freezer sa lanay. Binuksan ko ang chest freezer at maingat na inilipat ang gatas sa isang opake na health pouch na inihanda ko at inilagay sa loob ng malalim na lagayan ng isda. Sinigurado ko na maigi itong nakasarado gamit ang ziplock para hindi maamoy. Inilibing ko ang pouch sa loob ng lagayan ng isda at isinara ang takip. Dahil kadalasan, hindi niya naaamoy ang isda kaya hindi ko na kailangang mag-alala na mahuhuli ako. Pagbalik ko sa sala, nakahandusay pa rin si Maricel sa sahig. Walang malay, hindi nagtagal. Narinig ko ang sirena ng ambulansya at pumasok ang mga paramedic. Isinakay nila si Maricel sa stretcher. Lola, sasama po ba kayo bilang guardian? Hindi na, kukunin ko pa ang apo ko. Saan po kayo pupunta? Sa pinakamalapit na emergency room ng ospital. O sige, salamat po. Umalis ang ambulansya at naging tahimik ang bahay. Naupo ako sa sofa at napahawak sa dibdib. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin. Pero simula pa lang ito. Kapag nagkamalay na ang manugang ko, ano kaya ang sasabihin niya? Sigurado akong nag-iisip siya na namatay ang anak niya. Huminga ako ng malalim at nagpakatatag. Kinagabihan, kinuha ko si 30 mula sa daycare.
Lola, nasaan po si Mama? Bakit wala siya sa bahay? Biglang nagkasakit ang mama mo kaya dinala sa ospital. Ilang araw siyang mananatili doon. Masama po ba ang sakit ni Mama? Oo. Gagamutin siya ng doktor. Huwag kang magalala. Nang gabing iyon, tumawag si Maricel mula sa ospital. Ma, ang boses niya ay nanginginig at puno ng takot. Oo. Gising ka na ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ma, si 30. Ayos lang po ba siya? Nasaan siya ngayon? Dahan-dahan akong naghintay bago sumagot. Si 30, ayos lang. Katabi ko siyang tulog ngayon. Bakit? Talaga po? Si 30. Wala po siyang nararamdaman? Hindi po ba siya sumasakit ang tiyan? Oo. Naglaro siya ng maayos at nakatulog. Bakit ka nag-aalala sa kanya? Kami ang nag-aalala sa iyo. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Maricel. Mabuti naman. Napakabuti. Ang pagbuntong hininga na iyon ay tila pinaghalong ginhawa dahil buhay ang anak niya at pagkalito dahil buhay pa rin ang biyenan niya. Maricel, bakit ka biglang natumba? May masama ba sa iyo? Bigla lang po akong na-stress. Ayos lang po ako, Ma. Sige, magpahinga ka na. Puwede ka na bang umuwi bukas? Opo, bukas na po ako uuwi. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko si 30 na natutulog. Ang mukha niya ay parang anghel na walang kaalam-alam. Inilagay ko ang kamay ko sa noo niya at bumulong. Poprotektahan ka ni Lola 30. Ano man ang mangyari. Nang gabing iyon, nagpasya akong ayusin ang lahat. Ang matibay na ebidensya ay nasa chest freezer na. Ngayon, kailangan ko lang bantayan kung ano ang susunod na gagawin ng manugang ko. Nagtalukbong ako ng kumot at bumulong sa dilim. Tingnan lang natin, Maricel. Alam ko ang lahat ng plano mo. Hindi mo ako madadaya. Kinabukasan, umuwi si Maricel mula sa ospital nang maputla ang mukha. Sa ingay ng door lock, napahawak ako sa dibdib at nagkunwari akong nanonood ng TV. Ma, nandito na po ako. Ang boses ni Maricel ay mahina. Sumagot ako ng may pagwawalang bahala. Dumating ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, ayos na ako pagkatapos magswero. Inilapag ni Maricel ang bag niya at inispeksiyon ang bahay ng may pagkabalisa. Nasaan po si 30? Wala pa po ba siya? Wala pa. Nasa daycare pa. Malapit na siyang dumating. Naupo si Maricel sa tabi ko. Wala siyang galit, pero napuno ito ng kalituhan at pagdududa. Ma, talagang ininom po ni 30 lahat ng matamis na gatas kahapon? Kahit isang patak, wala po bang natira? Napangiti ako sa isip ko nang makita siyang kinakagat ang kuko niya sa kaba, pero sumagot ako ng kalmado. Ilang beses ko bang sasabihin? Nauhaw daw ang bata, kaya hindi ko mabigyan. Tuloy-tuloy niyang ininom. Hindi, nag-alala lang ako, baka sumakit ang tiyan niya. Nanginginig ang mga binti ni Maricel sa kaba. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si 30 na nagsabing, "Nandito na po ako." Tumalon si Maricel at niyakap ang bata. 30, anak ko. Hinalikan niya ang bata kahit hindi pa natatanggal ang sapatos at kumilos na parang hindi normal. 30, ayos ka lang? Wala bang masakit sa iyo? Hindi ka ba sumasakit ang tiyan? Hindi ka ba nagsusuka o nahihilo? Lumayo si 30 sa yakap ng ina. Ma, bakit po? Ayos lang po ako. Hindi po ako masakit. Wala ka talagang nararamdaman? Nakatulala si Maricel sa kawalan. Siguro, naguguluhan siya dahil buhay pa ang anak niya kahit uminom ng lason. Sa oras ng hapunan, si Maricel ay halos walang kain, nakatingin lang kay 30. 30, may itatanong lang si Mama. May ininom ka bang matamis na gatas galing kay Lola kahapon ng umaga? Ngumunguya si 30 at iniling ang ulo. Hindi ko po maalala. Isipin mong mabuti. Yung kulay dilaw na matamis na gatas. Matamis na gatas po? Gusto ko po talaga yon. Pero hindi po ako uminom. Hindi po ako binigyan ni Lola. Sa sagot ni 30, nanigas ang mukha ni Maricel na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang kamay na may hawak ng kutsara. Dahan-dahang lumingon si Maricel at tiningnan ako ng matalim. Ma, sabi ni 30, hindi raw siya uminom. Ano pong nangyayari? Sumagot ako nang nagkukunwari akong kalmado habang humihigop ng sabaw. Ganun ba? Ha ha ha. Siguro nagkamali lang ako. Laging nakakalimot, wala na sa sarili. Nagkamali po kayo sa isang napakahalagang bagay?
Ang tingin ni Maricel ay matalas na parang kutsilyo. Sinusuri niya ako kung nagbibiro ako o nalolo ka na. Kaya po ba, ininom niyo na lahat ng gatas? Ewan ko, ininom ko ba o itinapon? Hindi ko na talaga maalala. Kinagat ni Maricel ang labi niya at inilapag ang chopsticks. Pagkatapos kumain, dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Nagkunwari akong naghuhugas ng pinggan at dahan-dahang lumapit sa pinto niya at nakinig. Narinig ko ang galit na boses sa loob. Hindi. Mababaliw na ako. Hindi ko alam kung nagkakamali lang ang matanda o tinutukso ako. Pagkatapos, narinig ko ang boses ng kausap niya at sumigaw si Maricel. Iyon ang problema. Sigurado akong may lason. Pero bakit buhay pa rin siya? Napakaraming pulbos ang inilagay ko. Napatindig ang balahibo ko. Pero tinakpan ko ang bibig ko at nakinig hanggang sa huli. Baka kulang ang dami. Damn it. Sana dinagdagan ko pa. Sige. Babantayan ko muna siya ng ilang araw at susubukan ko ulit. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang buhay niya. Nang matapos ang tawag, mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Wala nang duda, hindi sumusuko ang manugang ko. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda si Maricel ng almusal, tiningnan ko ang home camera sa sala. Sa video ng nakaraang araw, nakita ko si Maricel na nakaupo sa kama at nakikipag-usap sa telepono. Ang tibay talaga ng buhay ng matanda, hindi man lang namamatay sa isang pagkakataon. Sa susunod, dadagdagan ko ang dami at gagawin ko ng walang nakakaalam. Habang pinapanood ko ang video, ang puso ko ay malakas na tumitibok. Biglang may tumunog na door lock at nabigla ako. Bumalik na si Maricel pagkatapos ihatid si 30 sa daycare. Ma, anong gusto niyo sa tanghalian? Wala akong gana. Instant noodles na lang tayo. Wala po tayong noodles. Pupunta po ako sa tindahan para bumili. Habang nasa tindahan si Maricel, mabilis akong pumasok sa kwarto niya. Parang sasabog ang puso ko, pero hinanap ko ang mga drawer. Nanginginig ang kamay ko, kaya nagulo ang mga damit. Pero hindi ako huminto. Sa ilalim ng pinakamababang drawer, sa ilalim ng sweater, may isang dilaw na sobre na Manila paper ang nahawakan ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay at nagkalat ang mga litrato. Mga litrato ni Maricel na masayang kasama ang isang malaking lalaki. Nakayakap sa baywang at nakangiti. Magkahawak kamay nang may pagmamahalan. Sa likod ng mga litrato, may nakasulat na sumaksak sa mata ko. Kapag naayos na ang insurance, sasama ako kay Leo sa Batangas para manirahan. Blanko ang isip ko. Hindi ito simpleng nag-iisip lang, kundi isang masusing pinlano na pagpatay. Plano niyang gamitin ang insurance money mula sa pagkamatay ko para tumakas kasama ang lover niya. Mas matindi ang takot kaysa sa galit at nanginginig ang mga binti ko. Ibinabalik ko ang mga litrato at inayos ang lahat sa orihinal na posisyon. Kinabukasan ng umaga, sa pagsasanay, pumunta ako sa tindahan at bumili ng 2 miniature recorder. Pag-uwi ko, may kaba akong itinago ang mga recorder sa ilalim ng sofa at sa likod ng paso sa kwarto. Nang gabing iyon, nagkunwari akong tulog, pero narinig ko ang tawag ni Maricel sa sala. Nagtalukbong ako ng kumot at pinigilan ang hininga. Kuya Leo, nababaliw na ako. Parang hindi na siya mamamatay sa isang pagkakataon. Narinig ko rin ang boses mula sa speakerphone. Doblihin mo ang dami. Sigurado na yon. Sige, gagawin ko. Kapag nagkamali tayo, tapos na tayong dalawa. Mahigpit akong nakakuyom ang kamao sa ilalim ng kumot. Kinilabutan ako at nanginginig ang katawan ko. Kinabukasan ng madaling araw, nang wala si Maricel, kinuha ko ang recorder at pinakinggan ang file. Hindi na ako makatiis. Parang matibay pa rin siya. Doblihin mo ang dami. Ang boses ni Maricel at ng lover niya ay malinaw na narinig. Nanginginig ang kamay na may hawak ng recorder. Napaluha ako pero hindi ako umiyak. Para mahuli ang mga demonyo na ito, kailangan kong magpakatigas. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Tiningnan ko ng matagal ang matanda at gusot kong mukha. Kailangan kong simulan ang isang pagkukunwari na nakataya ang buhay ko. Kailangan kong magpakita na ako ay madaling kalaban para maging kampante sila. Simula bukas, magkukunwari ako na may demensya at baliw. Magkukunwari akong walang alam para lumabas ang tunay na kulay nila. Nangako ako sa sarili ko sa salamin, kailangan kong mabuhay.
Mabubuhay ako at ipapakulong ko ang mga halang na ito gamit ang sarili kong kamay. Pagdating ng umaga, sinimulan ko ang pagkukunwari ko. Kumain ako ng isang buong mangkok ng kanin at pagkatapos sumigaw ako sa likod ni Maricel na naghuhugas ng pinggan. Hoy, Maricel! Kailan mo ba ako pakakainin? Gutom na ako. Nabigla si Maricel at lumingon. Ma, tapos na po kayong kumain. Naubos niyo na po ang lahat. Bakit po? Anong sinasabi mo? Wala pa akong isang subo. Sinadya kong kumatok ang kutsara sa walang laman na mangkok. Ano to? Niloloko mo ba ako? Walang laman ang mangkok. Lumapit sa akin si Maricel na may basa pang rubber gloves, mukhang nag-aalala. Ma, bakit po? Hindi niyo po ba talaga maalala? Maalala o hindi, gutom ako, bigyan mo ako ng pagkain. Tiningnan ako ni Maricel nang direkta sa mata. May napansin siyang kakaiba. Ma, ano po ang pangalan ko? Naalala niyo po ba? Nagpakita ako ng pagkalito at nagkunwari pang tumutulo ang laway. Pangalan? Si Mison? Si Maricel? Si Maricel po. Ang manugang niyo, si Maricel. Oo, si Mison. Sige na, alam ko na. Bakit ka pa nagtatanong? Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Maricel. Hindi ko pinalampas ang sandali nang maging sigurado ang pagdududa niya. Ma, anong araw po ngayon? Alam niyo po ba? Umiling ako at nagkunwari akong walang alam. Araw? Siguro linggo? Miyerkules po ngayon. Araw ng trabaho. Kinuha ni Maricel ang cellphone niya at may mabilis na itinala. Sa loob-loob ko, nagdiriwang ako. Ang tusong babaeng ito ay naloloko sa pagkukunwari ko. Pagdating ng tanghalian, tinukso ulit ako ni Maricel. Ma, alam niyo po ba kung nasaan si June? Tumingin ako sa kawalan nang walang focus ang mata at sumagot. Ang June natin? Nasa trabaho. Sana kumakain siya ng maayos. Hindi po siya nasa ibang bansa? Isang taon na po, ma. Ah, ganun ba? Kailan siya umalis? Nakakalimutan ko na. Nakita ko ang isang mapanlinlang na ngiti sa labi ni Maricel. Mukhang tuwang-tuwa siya na nasisira na ang isip ko. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha ni Maricel ang jacket niya at nagsalita. Ma, magbihis po kayo. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ospital? Wala naman akong sakit, bakit ako pupunta? Kailangan po kayong magpa-check up? Palagi na lang po kayong nakakalimot. Delikado po yan. Sumama ako nang nagkunwari akong walang magawa. Sa kotse papunta sa ospital, palagi akong tinitingnan ni Maricel sa rearview mirror. Pagdating sa neurology clinic, tinanong ako ng doktor. Lola, alam niyo po ba kung anong taon, buwan at araw ngayon? Umiling ako at sumagot ng walang koneksyon. Ewan ko. 2023 ba? 2025 na po, Lola. Ah, ganun ba? Ang bilis ng panahon. May sinulat ang doktor sa chart ng seryoso. Naaalala niyo po ba ang pangalan ng apo niyo? Ang apo ko, si 30? Hindi, si Minsu ba? Sumingit si Maricel. Si 30 po. 30 po, ma. Sa lahat ng tests, sinadya kong sumagot ng mali at nagpakita ng blankong ekspresyon. Sa drawing test, nanginginig ang kamay ko at iginuhit ko ng baluktot parang uod. Pagkatapos ng lahat ng tests, sinabi ng doktor ang diagnosis. Nakakalungkot, pero mukhang may initial dementia po kayo. Kailangan nating simulan ang gamutan ngayon. Nagkunwari si Maricel na nag-aalala, na parang guguho ang mundo. Doktor, malala po ba? Anong gagawin ko sa biyanan ko? Nasa initial stage pa lang po. Kapag ininom niya ng maayos ang gamot, pwede nating pabagalin ang paglala. Huwag kayong mag-alala. Paglabas ng ospital, inakbayan ako ni Maricel. Ma, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayo ng maayos. Huwag po kayong magsaisip ng anuman. Ang boses niya ay matamis, pero ang tingin niya sa akin ay kasing lamig ng yelo. Pagkasakay sa kotse, agad na tinawagan ni Maricel si Leo. Kuya, ako to. Ang galing. Nagkunwari akong nakatingin sa labas habang nakikinig. Na-diagnose na siya ng demensya sa ospital. Ang boses ni Maricel ay puno ng tuwa. Oo, pwede na nating simulan ang paperwork agad. Nahuli ko na siya ng perpekto. Mahigpit akong nakakuyom ang kamao, pero ang mukha ko sa salamin ay nanatiling blanko, parang matandang may demensya. Ilang araw pagkatapos, pumasok si Maricel sa kwarto ko na may dalang makapal na folder ng mga papel. Ma,
Gising po kayo sandali at pirmahan niyo po to. May aasikasuhin lang po ako sa bangko. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. Nang tingnan ko, halos mahimatay ako. May application for change of insurance beneficiary at special power of attorney for property transfer. Inabot ni Maricel ang seal sa kamay ko at nagmamadali. Ma, renewal lang po to ng document sa bangko. Wala lang po yan. Pirmahan niyo po dito. Tumango ako na parang tanga. Sige, sabi mo, pirmahan ko, eh. Nang lagdaan ko, napuno ng tuwa ang mukha ni Maricel. Hindi niya maitago ang ngiti. Salamat po ma. Puwede na po kayong magpahinga. Habang papasok si Maricel sa kwarto dala ang mga papel, kinagat ko ang labi ko. Sige, magsaya ka. Yan ang magiging libingan mo. Simula noong gabing iyon, lumabas na ang tunay na kulay ni Maricel. May nakikipag-usap siya kay Leo habang nakabukas ang pinto ng kwarto niya. Oo kuya, tapos na ang lahat. Nakuha ko na ang lahat ng documents at napirmahan na niya. Narinig ko ang boses ni Leo sa sala. Sige, so, naayos na ang assets. Oo. Ang kailangan na lang, ay. Iyon na lang ang kailangan ayusin para makapagsimula tayong dalawa ulit. Kinilabutan ako. Nangangahulugan iyon na inaayos na niya ang assets at ako na lang ang kailangan niyang alisin. Nang gabing iyon, kinuha ko ang smartphone ko sa ilalim ng kumot at binuksan ang kamera. Itinapat ko sa sarili kong mukha at pinindot ang record. Ngayon ay Oktubre 15, 2025. Ako si Lola Esther. 72 taong gulang. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Wala po akong demensya ngayon. Nagkukunwari lang po ako para malinlang ang manugang kong si Maricel. Nanginginig ang kamay ko, kaya nanginginig ang screen, pero hindi ako huminto. Pinapirma ako ng manugang ko sa mga documents ngayon. Insurance at paglilipat ng property title. Nanginginig ang boses ko. Gising ako. Nagkukunwari lang akong baliw para mahuli ang mga masasamang ito. Pagkatapos kong mag-record, ipinadala ko ang file sa email ko. Isang email address na ginawa ko gamit ang pangalan ni 30, na hindi alam ni Maricel. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Maricel si 30 sa bahay ng nanay niya. 30, makinig ka sa lola mo at magsaya ka. Sige ma, aalis na po kami. Opo, bye-bye mama. Nang umalis si 30, hindi nagtagal ay tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Maricel ang pinto, narinig ko ang malaking boses ng lalaki. Nandyan na siya. Si Leo. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko. Iniwan kong nakabukas ng kaunti ang pinto at nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang boses ng dalawa sa sala. Na-check mo na ba ang documents? Ayos ba? Oo. Perpekto. Nakuha ko na ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang accident. Narinig ko ang pagbagsak ni Leo sa sofa. Gawin na lang natin ngayon. Hindi ba pwedeng pumunta ako sa kwarto niya at tagiliran ng unan? Kapag nagmadali tayo, magdududa ang mga tao. Hindi naman tanga ang pulis. Kailan mo ba gagawin? Gusto ko nang tapusin to ng mabilis. Sa Martes ng susunod na linggo, sa araw ng field trip ni 30. Sinabi ni Maricel ang plano niya sa isang kalmado at nakakakilabot na boses. Sa umaga, pagkatapos ihatid si 30. Pupunta ka dito kuya. At bumulong siya, pero napakalakas sa pandinig ko. Gagawin nating parang nahulog lang siya sa hagdan. Matanda na at mahina ang buto, kaya sa isang pagkakataon, tapos na. Gagawin ko ang alibi. Bumuntong hininga si Leo. Sige. Martes ng umaga. 9:00. Aayusin ko ng malinis. Sa ilalim ng kumot, tinakpan ko ang bibig ko at pinigilan ang hininga. Martes, 9:00 ng umaga. Iyon ang magiging araw ng kamatayan ko. Nang marinig ko ang pag-alis ni Leo, dali-dali kong isinara ang pinto ko. Kinuha ko ang notebook ko sa drawer at nanginginig na isinulat ang petsa. 4 na araw na lang ang natitira hanggang Martes. Sa loob ng 4 na araw, kailangan kong gumawa ng plano para ipadala sa impyerno ang mga demonyo na ito. Kinuha ko ang cellphone ko at hinahanap ang contact list. Ang tanging mapagkakatiwalaan ko ay ang sarili ko at ang matagal ko ng kapitbahay, si Tita Josie. Maaga ng linggo ng umaga, umakyat ako sa bahay ni Tita Josie. Nang pindutin ko ang doorbell, binuksan ni Tita Josie ang pinto. Aba Esther, bakit ka nagmamadali? Tiningnan ko ang pasilyo kung may tao at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Josie, may emergency ako. Pumasok muna tayo. Nagulat si Tita Josie sa itsura ko
at mabilis akong pinapasok. Pagkaupo ko sa sofa, inilabas ko ang lahat ng paghinga ko at ikinuwento ang lahat, mula sa insidente ng matamis na gatas hanggang sa plano nila sa Martes. Walang pinalampas. Habang nakikinig si Tita Josie, nanlaki ang mata niya at namutla ang mukha. Diyos ko, Esther. Totoo ba yan? Hindi ba yan panaginip? Totoo, Josie. Narinig ko ng malinaw sa dalawang tenga ko. Plano nila akong patayin. Tumayo si Tita Josie at sumigaw. Tara na sa presinto, kailangan nating magsumbong. Mamamatay ka na. Dali-dali kong hinawakan ang braso niya. Huwag, Josie. Kapag nagsumbong tayo ngayon, baka kulang ang ebidensya at makalaya pa sila. Tapos ano? Edi, ano pa ang gagawin mo? Nag-aagaw buhay ka, mananahimik ka na lang? Mariin akong umiling. Kailangan nating hulihin sila sa mismong act habang sinisikap nilang patayin ako. Kailangan nating gawing walang takas ang pagkakakulong nila. Natataranta si Tita Josie. Diyos ko, nakakatakot. Ano ang pupwede kong gawin? Martes ng umaga, alas 9. Pagkaalis ni 30 sa daycare, samahan mo ako sa bahay namin kasama ang pulis. Pero, Esther, makakaya mo ba hanggang noon? Kinagat ko ang labi ko at tumango. Kailangan kong kayanin. Kakainin ko sila ng buhay para mapakain ko sila ng lugaw sa kulungan. Hinawakan ni Tita Josie ang kamay ko ng mahigpit. Sige, Esther. Ano man ang mangyari, dadalhin ko ang pulis sa tamang oras. Huwag kang magalala. Pag-uwi ko, narinig kong nakikipag-usap si Maricel sa kwarto niya. Nagkunwari akong parang pusa at lumabas sa lanai. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng chest freezer. Kinuha ko ang lagayan ng isda at naroon pa rin ang pouch. Mabilis kong kinuha ang pouch at isinukbit sa ilalim ng bag ko at sinara ang takip. Nang isasara ko na ang pinto, biglang lumabas si Maricel. Ma, anong ginagawa niyo diyan? Nagkunwari akong nagulat at sumagot ng walang alam. Kukuha lang sana ako ng isda. Hindi pa po oras ng tanghalian. Bakit po kayo kukuha ng isda? Mamaya na lang po. Sige, mamaya na lang. Tiningnan ako ni Maricel nang may pagdududa, pero inakala niyang wala lang ito kaya bumalik sa kwarto. Dali-dali akong bumalik sa kwarto ko at itinago ang pouch sa ilalim ng damit sa closet. Pagkatapos, tinawagan ko si Dr. Choi, ang doktor na nag-check up sa akin. Doktor, ako po si Lola Esther. Ipadadala ko po sa inyo ngayon ang sample ng gatas na pinag-usapan natin. Kailangan ko po ang analysis ng ingredients nito. Urgent po. Opo, Lola. Ipapadala ko po agad sa research lab na kilala ko. Vimo. Example Abias. Pagkatapos ng 2 araw, tumawag si Dr. Choi. Lola, lumabas na po ang analysis ng resulta. Malala po ito. Ano po ang lumabas, Doktor? Ang boses ng doktor ay mahina. May nakitang toxic substance na malapit sa lethal dose na kamamatay. Mga ingredients ito na lumalabas kapag nagsasabay na ininom ang sobrang dami ng sleeping pills at blood pressure meds. Nanginginig ang kamay ko, halos mahulog ko ang telepono. Pwede po ba itong gamitin bilang ebidensya? Opo. Siguraduhin ko pong isusulat ko ang opinyon at analysis report. Maraming salamat po, Doktor. Nang matapos ang tawag, nakahinga ako ng maluwag. Handa na ang bitag para sa mga masasamang ito. Sa wakas, dumating ang gabi ng Lunes, ang gabi bago ang climax. Si Maricel ay kumakanta pa habang inaayos ng baon ni 30 sa kusina. Siguro, masaya siya dahil mawawala na ang biyenan niya bukas. Umupo ako sa mesa at pinanood siya. Sa isip ko, baka ito na ang huli kong hapunan, kaya parang buhangin ang kanin at hindi ko malunok. Pilit kong nilunok ang kanin at uminom ng tubig. Ngumiti si Maricel at nagsalita. Ma, bukas, ipaghahanda ko po kayo ng paborito niyong tanghalian. Expect po kayo. Ang sinabi niya ay parang handa para sa patay, kaya kinilabutan ako. Ngumiti ako ng parang tanga at sumagot. Sige. Ay salamat, ikaw lang talaga ang manugang ko. Hindi ko pinalampas ang tuso niyang ngiti nang tumalikod siya. Pagkatapos kumain, tumakbo si 30 sa kwarto ko. Lola, mag-field trip po ako bukas. Magbabaon po ako ng rice balls. Sige, baby ko. Makipagkaibigan ka at magsaya ka. Maglaro ka ng maayos. Niyakap ko ng mahigpit si 30 at hinaplos ang likod niya. Kumuha ka ng maraming magagandang litrato. Opo. Salamat. Ngumiti si 30 at bumalik sa kwarto niya. Nang makita ko ang likod niya, napaluha ako. Nang gumabi, isinara ko ang pinto ko
at umupo sa mesa. Kinuha ko ang sulat at nagsimulang magsulat ng huling habilin para kay June. June, kapag binasa mo ang sulat na ito, may nangyari na sa akin. Hindi ka man maniwala, pero ang asawa mo, si Maricel, ay sinubukan akong patayin. Ang lahat ng ebidensya ay nasa email ko. Nakasulat sa ibaba ang email address at ang password ay ang birthday mo. Ang kawawang 30, ikaw na ang bahala. Mahal kita, anak ko. Maingat kong tinupi ang sulat at inilagay sa ilalim ng unan. Hindi ako makatulog. Nang tingnan ko ang orasan, 3:00 ng madaling araw. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa kwarto ni 30. Nang buksan ko ng kaunti ang pinto, nakita ko si 30 na mahimbing na natutulog. Tiningnan ko ng matagal ang mukha niyang parang anghel para mas makita ko pa siya. Kailangan kong mabuhay anuman ang mangyari. 30, hindi kita iiwan. Bulong ko. Pagbalik ko sa kwarto, isinara ko ang mata ko, pero malakas ang pintig ng puso ko kaya hindi ako nakatulog. Sa wakas, dumating ang Martes ng umaga. Nang mag-8:00, gumising si 30 at naging abala ang bahay. Nagmamadali si Maricel na asikasuhin si 30. 30, dinala mo ba ang lunch bag mo? Huwag mong kalimutang dalhin ang water bottle. Opo, Mama. Lola, aalis na po kami. Tumango si 30 at lumabas. Nang mawala ang likod ni 30 papunta sa school bus, bumalik ang katahimikan sa bahay. Nagkubli ako sa kwarto at kinuha ang cellphone ko. Nanginginig ang daliri ko, pero kalmado akong nag-text kay Tita Josie. Ngayon na. Agad na may sagot. Sige, aalis na ako ngayon. Eksakto 9:00, may tunog ng door lock. Narinig ko ang mabigat na tapak ng sapatos sa sahig ng sala. Si Leo ay pumasok na mismo. Nagtanong si Maricel sa mahinang boses. Nandyan ka na? Oo. Handa na ba? Narinig ko ang bulungan ng dalawa. Sumilip ako sa pinto. Nakita ko si Leo na nagsusuot ng leather gloves at si Maricel naman ay nakasuot ng rubber gloves. Ang puso ko ay parang tambol. Naglakad si Leo papunta sa pinto ko, parang Grim Reaper. Nang hahawakan na niya ang doorknob, ding-dong ding-dong. Ang malakas na tunog ng doorbell ay pumunit sa katahimikan. Nabigla si Maricel at sumigaw. Sino yan? Pulis, buksan niyo ang pinto. Tiningnan ni Leo si Maricel at sumigaw. Hoy, ano to? Anong nangyari? Hindi ko alam, wala akong alam. May malakas na katok sa pinto at narinig ko ang pagpindot ng door lock code at biglang bumukas ang pinto. Ibinigay ko na ang door lock code kay Tita Josie. Pumasok ang mga pulis. Huwag kayong gumalaw. Manatili kayo sa pwesto nyo. Sinubukan ni Leo tumakas, pero mabilis siyang dinakma ng mga pulis at ibinagsak sa sahig. Ako. Si Maricel ay nawalan ng lakas sa binti at naupo sa sahig. Ano to? Binuksan ko ang pinto at lumabas ng may dignidad. Tiningnan ko ng direkta ang pulis at nagsalita ng malinaw. Hulihin niyo ang dalawang ito ngayon. Sila ang nagtangkang pumatay sa akin. Nagulat ang mga pulis nang makita akong maayos. Sumigaw si Maricel. Ma! May demensya po kayo. Hindi po kayo nasa tamang isip. Ngumiti ako ng may lamig at tiningnan siya. Nakakita ka na ba ng matandang may demensya na nagsasalita ng malinaw? Nagkukunwari lang ako, Maricel, para hulihin kayong dalawa at ipadala sa kulungan. Nanigas ang mukha ni Maricel at hindi makapagsalita. Naging magulo ang bahay dahil naghahanap ng ebidensya ang mga pulis. Sinubukan ni Maricel kumawala sa pulis at sumigaw. Hindi! Wala akong kasalanan. Hindi niyo pwedeng paniwalaan ang sinasabi ng matanda na may demensya. Si Leo naman ay namula ang mukha. Tama, bisita lang ako dito. Wala akong ginawa. Bakit niyo ako tinatrato na parang kriminal? Naiinis ako sa kanilang dalawa. Biglang lumabas si Tita Josie ng seryoso. May hawak siyang maliit na recorder na itinago ko. Pulis, nagsisinungaling ang mga yan. Pakinggan niyo to. Kinuha ng pulis ang recorder at pinindot ang play. Pagkatapos ng static, umalingaw-ngaw sa sala ang boses ni Maricel. Hindi na namatay ang matanda. Hindi na siya tinatablan ng lason. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Pagkatapos, narinig ang malinaw na boses ni Leo. Kung ganon, dagdagan mo ang dami. Sigurado na yon. Pagkarinig sa recording, namutla ang mukha ni Maricel. Hindi, sila!
Nanginginig ang labi ni Maricel at sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Pulis, may home camera video din ako sa sala. Nakasave sa email ko. Pakitingnan nyo. Agad na binuksan ng pulis ang computer at hinanap ang email. Pinlay niya ang video ng petsa na sinabi ko. Sa screen, nakita ang malinaw na talakayan ni Maricel at Leo habang nakaupo sa sofa, nagpaplano ng pagpatay sa akin. Ayos na ang documents. Ang kailangan na lang ay ang accident. Sa Martes ng susunod na linggo, sa field trip ni 30, gagawin nating parang nahulog sa hagdan. Nang matapos ang video, tumungo si Leo. Wala na siyang takas. Kinuha ko ang pouch sa bag ko at ipinakita sa pulis. Ito ang matamis na gatas na ibinigay sa akin ng manugang ko. Hindi ko ininom at itinago ko. Ibinigay ko rin ang analysis report ni Dr. Choi. Ito ang resulta ng detailed analysis sa ospital. May nakitang nakamamatay na lason na malapit sa lethal dose. Sinuri ng pulis ang documents at tumango. Ito na ang malinaw na ebidensya. Wala na tayong titingnan pa. Nang mabunyag ang lahat, bumagsak si Maricel sa sahig at hinawakan ang damit ko. Ma, pakiusap. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Nang makita ko siyang nagmamakaawa, siya na nagtrato sa akin na parang baliw kanina, lubhang nagalit ako. Tiningnan ko siya ng malamig. Sino ang nagbigay ng lason sa biyenan at nagtangkang patayin? Bakit ka nagmamakaawa ngayon? Ang kapal ng mukha mo. Kinuha ng pulis ang posas sa sinturon niya. Kayo, Maricel at Leo, ay inaaresto dahil sa tangkang pagpatay sa matanda. Klang! Narinig ko ang tunog ng metal nang ikabit ang posas sa kamay ni Leo. Ganon din kay Maricel. Habang hinihila siya palabas, lumingon si Maricel sa akin. Nawala ang pagmamakaawa niya. Napuno siya ng galit na parang gusto niya akong patayin. Nakakakilabot ang ekspresyon niya pero tinalikuran ko siya. Ayoko nang makita ang mukha ng halang na iyon. Nang umalis ang mga pulis at dinala ang mga ebidensya, bumalik ang katahimikan sa bahay. Nang hina ang binti ko, pero inakbayan ako ni Tita Josie. Esther, nagpakahirap ka, tapos na ang lahat. Nang marinig ko yan, ang lahat ng pinipigilan kong kalungkutan ay umapaw at umiyak ako ng malakas na parang bata. Ay, Josie, natakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Niyakap ako ni Tita Josie at hinaplos ang likod ko. Oo, alam ko. Gaano ka katakot at nahirapan. Ayos na yan. Nanalo ka. Matagal akong umiyak at inilabas ang lahat ng takot at kalungkutan na matagal kong kinimkim. Pagkatapos kong umiyak, pumunta kami sa presinto para isulat ang affidavit. Ikinuwento ko ang lahat mula sa araw ng nakakakilabot na gatas hanggang sa paghuli namin sa mga kriminal. Nang lumabas ako ng presinto, malamig ang hangin, pero gumaan ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang nanginginig kong cellphone at tinawagan ang anak kong si June. Pagkatapos ng matagal na ring, narinig ko ang boses niya. Oh ma, bakit po? Pagkarinig sa boses ng anak ko, napaiyak ako at hindi ako makapagsalita. Ma, bakit ganyan ang boses niyo? May nangyari po ba? May masakit po ba? Huminga ako ng malalim at dahan-dahang ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ang asawa niya, na pinagkakatiwalaan niya, ay nagtangkang patayin ang biyena niya. Nagplano sila ng masama kasama ang lover niya. At nahuli sila ng pulis ngayon. Nagulat si June at hindi makapagsalita. Ma, anong klaseng kalokohan yan? Hindi magagawa yon ni Maricel. Totoo yan, June. Magpapadala ako ng video at recording ngayon. Tingnan mo ang sarili mo. Ipinadala ko ang ebidensya sa email niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag ulit si June. Nanginginig ang boses niya. Ma, ako po ang may kasalanan. Wala po akong alam. Narinig ko si June na umiiyak na parang hayop. Sana, hindi po ako umalis sa bahay. Hindi ko po kayo naprotektahan. Sorry po. Sige, umuwi ka na. Naghihintay ako sa'yo. Mag-ingat ka. Pumunta ako sa daycare at kinuha si 30 na walang kaalam-alam. Hinawakan ni 30 ang kamay ko at nagtanong. Lola, nasaan po si Mama? Bakit wala siya sa bahay? Ang puso ko ay parang dinudurog pero pilit akong ngumiti at niyakap si 30 ng mahigpit. May urgent na errand ang mama mo kaya umalis siya. Sa ngayon, sa akin ka muna. Opo, gusto ko pong matulog kasama si Lola.
Sa ngayon, hindi ko kayang alagaan si 30 ng mag-isa, kaya nagpa siya akong iwan siya kay Tita Josie. Pagkatapos ng 3 araw, umuwi si June. Pagdating niya, mukha siyang pagod at mas lalo siyang pumayat. Nang makita ni June ang mukha kong maputla at gusot, lalo siyang nalungkot. Siguro, pumayat talaga ako dahil sa dami ng pinagdaanan ko. Pagkapasok sa hallway, lumuhod si June at umiyak. Ma, sorry po. Patawarin niyo po ako. Ako po ang masamang anak. Hindi ko po kayo naprotektahan. Ay, anak ko. Tumayo ka na. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko to. Dapat, nandito ako. Kung nandito ako, hindi sana mangyayari ang ganitong masamang bagay. Umiyak si June na parang bata. Ang dibdib ko ay parang pinunit, kaya umiyak din ako at niyakap siya. Ayos lang, June. Buhay ako. Nakikita mo ako. Sorry po, ma. Sorry po talaga. Si 30, ayos lang din. Ayos na tayo. Tapos na ang lahat. Matagal kaming umiyak habang niyayakap ang isa't isa. Nang kumalma si June, nagtanong siya. Nasaan po si 30 ngayon? Inaalagaan siya ni Tita Josie. Ikaw na ang mag-alaga kay 30. Kailangan ka niya. Mahigpit na kinagat ni June ang labi niya at tumango. Opo, aalagaan ko po siya. Poprotektahan ko po kayo ni 30. Hinding-hindi na po mangyayari ulit. Ilang araw pagkatapos, may tawag mula sa fiscal's office. Kailangan daw mag-imbestiga pa, kaya pumunta ako kasama si June. Tiningnan ako ng fiscal nang may kalituhan. Lola, si Maricel at Leo ay kumuha ng malaking law firm. Ganon ba? Ang dami nilang pera. Ang accused ay tumatanggi sa lahat ng charges. Ang sabi nila, delusion lang daw ng dementia patient ang kuwento nyo. Nagtawa ako. Dementia patient? Ginagawa na naman nila akong baliw. Ang dementia diagnosis na nakuha ko sa ospital ay ipinakita bilang ebidensya. Maaaring maging masama ito para sa inyo. Nagalit si June at sumingit. Nagkukunwari lang po ang nanay ko. Hindi po siya may dementia. Ipinaliwanag ng fiskal. Alam ko po ang sitwasyon. Pero ang sabi ng accused, ang recording at video ay illegal na nakuha, kaya wala raw legal effect. Nawalan ako ng hininga. So, ano na ang mangyayari? Ako pa ba ang may kasalanan? Kailangan nating lumaban ng husto sa court. Hindi magiging madali ang laban na ito. Paglabas ng opisina ng fiskal, nanginginig ang kamao ni June. Hindi ko mapapatawad ang demonyong si Maricel. Lalaban ako hanggang sa huli para makamit ang hustisya. Napabuntong hininga ako. Akala ko tapos na ang lahat pagkahuli ko sa kriminal, pero mukhang magsisimula pa lang ang mahaba at mahirap na laban sa court. Ilang araw pagkatapos, ipinadala ng lawyer ang statement ni Maricel mula sa kulungan. Sabi niya, matindi ang galit ng biyenan ko sa akin. Nagselos siya dahil inagaw ko ang anak niya, kaya nagdrama siya para ipakulong ako. Wala akong kasalanan. Nang marinig ko, yan, lubhang nagalit ako. Hindi pa rin natututo ang walang hiyanayan. Nag-aalala ang lawyer. Ang dementia diagnosis ang pinakamalaking hadlang. Maaaring mabawasan ang credibility ng testimony niyo sa mata ng judge. Nagtanong si June. Wala po bang paraan para patunayan na normal ang nanay ko? Wala po ba kayong video diary? Kailangan natin ng objective evidence para ipakita ang estado ng isip niyo noong araw ng insidente. Sa sinabi niya, napahampas ako sa hita ko. Meron. Nag-video ako gabi-gabi para patunayan na nasa tamang isip ako. Kung totoo yan, magiging critical evidence yan. Napakahalagang clue yan. Pero, nag-aalala pa rin ako. Hindi ko alam kung ano pa ang masamang plano ng mga demonyo na yan. Parang aakyat ako sa bundok na walang katapusan. Hindi pa natatapos ang laban. Ilang araw pagkatapos, may nag-doorbell ng malakas. Pagtingin ko sa intercom at pagbukas ng pinto, sumugod papasok ang nanay ni Maricel, si Aling Celia, na may galit na tingin. Kumare, bakit ka nandito? Nang magtanong ako, sumigaw si Aling Celia. Bakit? Alam mo yan. Nasaan ang anak ko? Ang ina at anak ay pareho. Walang pinagkaiba ang paninigaw niya kay Maricel. Ang anak mo, nasa presinto dahil sinubukan niyang patayin ang biyenan niya. Huwag kang mag-eskandalo at umalis ka na. Ano? Kriminal? Nagdrama ka lang dahil naloloka ka para siraan ang anak ko. Alam ko yan. Tumalon si Aling Celia sa sala nang hindi man lang nagtatanggal ng sapatos pero hinarangan ko siya. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis para sa trespassing. Umalis ka. Ha? Pulis? Sige, tawagan mo. Hindi ako mananahimik.
Magpa-file ako ng custody case at kukunin ko ang apo ko. Biglang tumakbo palabas si June at hinarangan si Aling Celia. Mama Celia, anong ginagawa niyo? Buhay pa ang tatay ni 30. Sino ang kukuha sa kanya? Ha? Ikaw na nagpakulong sa asawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Dumura si Aling Celia sa sahig at sinumpa si June. Pinigilan ni June ang galit niya at sumagot ng kalmado. Gawin niyo ang gusto niyo. May priority po ako sa custody bilang biological father. Umalis na po kayo. Tingnan lang natin. Hindi ako aalis ng ganoon lang. Babayaran mo ang ginawa mo sa buhay ng anak ko. Sumara ng malakas ang pinto, pero simula pa lang iyon ng digmaan. Kinabukasan ng hapon, may tawag mula sa daycare. Lola Esther? May foreign grandmother po na nandito at pilit na kinukuha si 30. Kailangan niyo pong pumunta agad. Nanlumo ako. Halos mahulog ang sapatos ko habang tumatakbo ako sa daycare. Pagdating ko, nakita ko si Aling Celia na pilit na hinihila ang braso ni 30 na umiiyak. 30, sumama ka na kay Lola. Bakit ayaw mong sumunod? Ipapabili ko sa'yo ng masarap na pagkain. Umiyak si 30 nang may takot. Ayoko! Wag! Tawagin niyo si Lola ko! Agense. Tumakbo ako at tinabig ang braso ni Aling Celia. Alisin mo ang kamay mo diyan. Anong ginagawa mo sa bata? Niyakap ko ng mahigpit si 30 at tiningnan si Aling Celia. Kapag hinawakan mo pa ulit ang apo ko, hindi kita patatawarin. Hindi ako aalis. Dugong ko yan. Apo ko yan. Lumabas ang principal at mga guro para pigilan si Aling Celia. Hindi po pwede yan. Hindi niyo po pwedeng kunin ang bata nang walang parental consent. Tatawag kami ng pulis. Sa salitang pulis, umalis si Aling Celia. Pero tiningnan niya ako na parang gusto niya akong patayin. Pagkatapos noon, patuloy na gumagala si Aling Celia sa paligid namin. Kinabukasan, nakita ko siya na nagtatago sa sulok ng playground at bumulong kay 30. 30, alam mo ba kung bakit nakulong ang mama mo? Pinadala siya ng lola mo sa masamang lugar. Masama ang lola mo. Nilalason niya ang isip ng walang malay na bata. Tumingin sa akin si 30 nang nalilito. Lola, totoo po ba? Masama po ba kayo? Nang marinig ko, yan, hindi ko na kinaya ang galit. Baliw ka ba? Tama ba yan na sabihin sa bata? Umalis ka. Nakipagtalakayan kami ni June sa lawyer at nagpa-file ng temporary restraining order, pero maingat na iniiwasan ni Aling Celia ang batas. Malayo siya sa amin, pero nagtatambay siya sa labas ng daycare o umuupo sa bench sa playground at nakatingin kay 30, nagdudulot ng takot. Dahil sa stress, nagsimulang umiyak si 30 gabi-gabi dahil sa masamang panaginip. Lola, natatakot ako, umalis kayo. Sumisigaw si 30 at basang-basa ng pawis. Ayos lang, 30. Nandito si Lola. Huwag kang mag-alala, baby ko. Hinahaplos ko ang likod ni 30 habang yakap siya at madalas akong gising sa gabi. Ang masama pa, nagkaroon ng problema sa trial preparation. Pagpunta ko sa law office, malungkot ang mukha ng lawyer. Lola, ang opposing counsel po ay nagpapahayag na walang legal effect ang illegally obtained evidence. Nagpaliwanag ang lawyer. Sinasabi nila na ang video at recording ay kinuha ng dementia patient na walang kakayahang magdesisyon, kaya hindi raw pwedeng tanggapin bilang ebidensya. Galit na sumigaw si June. Ilang beses po ba naming sasabihin? Nagkukunwari lang ang nanay ko, hindi po siya may dementia. Alam ko, pero may diagnosis report mula sa ospital. Sa mata ng judge, mas mapagkakatiwalaan ang official record. Iyon ang problema. Ano ang sabi ng fiskal? Hindi ba siya ang kakampi natin? Hindi rin sigurado ang fiskal sa admissibility ng ebidensya. Baka mapalaya sila dahil sa insufficient evidence. Hindi ako makapagsalita. Nahuli ko na ang kriminal, pero hindi pwedeng maging ebidensya. Anong klaseng malas yan? Ilang araw pagkatapos, lumabas ang news tungkol sa kaso namin. Ang trahedya ng dementia patient na biyenan, ang victim na manugang. Ang balita ay nagpakita sa amin na parang kami ang may kasalanan. Sa ilalim ng article, maraming masasamang comments. Kawawa ang manugang, nagalaga ng may demensya at nakulong pa. Ang obsessing na matanda, sinisira ang anak. Galit na galit si June at pinatay ang computer. Anong klaseng kalokohan yan? Bakit sila nagsasalita ng hindi alam ang totoo? Ang puso ko ay parang gumuho. Hindi ko inakala
na ang pagkukunwari ko para mabuhay ay magiging balakid sa akin. Ilang araw pagkatapos, may mas masamang nangyari. Nagsimulang magtipon-tipon ang pamilya ni Leo sa labas ng bahay namin. Inosente siya. Palayain ang aming anak, may hawak silang malalaking placards at sumisigaw. Huwag magpaloko sa delusional na matanda. Itigil ang witch hunt. Lumabas ang mga kapitbahay at pinagtitinginan ang bahay namin. Nagtago ako sa likod ng kurtina at kinuyom ang kamao ko sa galit. Sa huli, umalis si June sa trabaho at naghanap ng ebidensya. Ma, kailangan kong hanapin. May ebidensya si Maricel na itinago niya. Hinalughog ni June ang bahay. Inisa-isa niya ang lahat ng drawer, closet, shoe rack at storage room. Pero, inayos na ni Maricel ang lahat. Walang nakita kahit anong alikabok. Ang lawyer's fee ay lumobo. At dahil umalis si June sa trabaho, naubos ang pera namin. Dahil sa matinding stress, hindi ako makakain at lalo akong pumayat. Isang umaga, pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pero biglang umikot ang paningin ko at parang umangat ang sahig. Ma, magising po kayo. Narinig ko ang boses ni June na parang galing sa ilalim ng tubig. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakita ko ang puting kisame at naamoy ang gamot. Nasa ospital ako, nakasaksak ang IV. Tiningnan ako ng doktor. Lola, nawalan po kayo ng malay dahil sa malnutrition at matinding stress. Kailangan niyo pong magpahinga. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, kulay abo ang langit. Parang pakiramdam ko, mabaon kaya sa limot ang katotohanan. Makalaya kaya ang mga demonyo na yan nang nakangiti. Natakot ako at umagos ang luha ko. Biglang bumukas ang pinto at tumakbo papasok si June. Ma, nakita ko na ang ebidensya. Hinihingal si June at may hawak siyang isang bagay sa harap ko. Isang sirang tablet PC. Nakita ko to sa ilalim ng storage box sa bodega. Ito ang ginamit ni Maricel dati. Anko. Agad akong napabangon. Talaga? Sa kanya ba yan? Opo. Tumawag ako sa forensic company. At pwede pa raw i-recover. May mahalagang data daw sa loob. Nagniningning ang mata ni June sa pag-asa. Sige June, wala ng oras. Pumunta ka na. Opo ma, tatalunin natin sila. Sandali lang po. Umalis si June at naghintay ako. Pagkatapos ng isang linggo, dumating si June. Wala siyang kahit anong lungkot at nakangiti. Magandang balita yon. Ma, nagawa ko. Na-recover na. Hinihingal si June at inilapag ang mga documents sa kama ko. Na-recover nila ang lahat ng data. Kinuha ko ang mga papel nang nanginginig ang kamay. Bawat papel ay parang lubid na makakahuli sa mga yan. Ano ang lumabas? Lahat ng messages sa Telegram. Ang usapan ni Maricel at Leo, walang pinalampas. Binuksan ni June ang tablet at ipinakita sa akin. Galit ako sa nakita ko. Ang message ni Leo ay parang dila ng ahas. Kapag tinulak mo siya sa hagdan, magiging aksidente lang na nadulas ang matanda. Hindi mahahalata ng pulis. Ang sagot ni Maricel ay mas malala. Oo, iyon ang pinakamalinis at sigurado. Mahina ang buto ng matanda, kaya sa isang pagkakataon, tapos na. Huwag kang magalala. Napatakip si June sa bibig. Diyos ko. Ang mga yan. Nag-scroll pa si June. Kapag naayos na ang assets, mag-divorce na ako agad at magsisimula tayo ng bagong buhay ni Kuya sa Batangas. Kinuyom ni June ang kamao niya. Ma, ito na ang critical evidence. Sa dami nito, wala na silang takas. Oo, may voice file din, hindi ba? Pakinggan natin. Pinindot ni June ang play. Umalingaw-ngaw sa kwarto ang matalas na boses ni Maricel. Ang insurance pa lang, milyon-milyon na. Kasama ang property at savings, bilyon-bilyon na. Sa atin yan. Pagkatapos, ang boses ni Leo. Sige, huwag na nating patagalin. Madali lang tapusin ang matanda, wala siyang lakas, kaya walang makakaalam. Umagos ang luha ko. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa galit. June, dalhin mo na yan sa fiscal's office. Ngayon na, walang pagdududa. Opo ma, lilipad na ako. Maghintay lang po kayo. Umalis si June at bumangon ako sa kama. Tinanggal ko ang IV at hinubad ang hospital gown. Nagbihis ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Lola Esther, hindi ka na dapat nakahiga. Kailangan mong lumaban. Lumabas ako ng ospital nang may determinasyon.
Dumating na ang oras para gamitin ang huling card para tapusin sila. Sa wakas, dumating ang araw ng trial. Pagpasok ko sa court, punong-puno ang mga tao. Nakaupo si Maricel at Leo sa defendant's side, nakasuot ng detainee's uniform. Mukha silang lalo pang pumayat. Nagulat si Maricel nang makita ako at tinalikuran ako. Pumasok ang judge at naging tahimik ang court. Agad na tumayo ang lawyer ni Maricel. Ang victim, si Lola Esther, ay may severe dementia. Winagayway ng lawyer ang mga papel at tumaas ang boses. Kaya, ang testimony niya ay walang credibility. Walang legal effect ang illegally obtained recording at video ng dementia patient. Void po yan. Nag-ingay ang mga tao sa court. Ang lawyer namin ay kalmadong nagtaas ng kamay. Hukom, pakiusap. Pahintulutan niyo po kaming magsumite ng bagong critical evidence. Pahintulutan. Binuksan ng lawyer ang laptop at ipinakita ang video sa malaking screen sa harap ng court. Lumabas sa screen ang mukha ko habang nakaupo sa kama. May buhay ang mata ko. Ngayon ay Oktubre 19, 2025. Ako si Lola Esther, 72 taong gulang. Napuno ang court ng malinaw na boses ko. Wala po akong demensya ngayon. Nagkukunwari lang po ako para malinlang ang manugang kong si Maricel. Ngayon, binigyan ako ng manugang ko ng matamis na gatas. Napakapait, parang naparalyze ang dila ko. Sigurado akong lason yun. Ipinakita sa video ang bawat entry ng video diary ko. Wala akong demensya. Nagkukunwari lang akong baliw para hulihin ang mga nagtatangkang saktan ako. Naging magulo ang court. Sumigaw si Maricel at tumayo. Hindi totoo. Edited yan. Gawa-gawa lang yan ng matanda. Sumimangot ang judge at pinatunog ang gavel. Defendant, tumahimik ka. Umupo ka. Si Leo ay hindi makapagsalita at nanginginig. Nagpatuloy ang lawyer namin. Hukom, may additional evidence pa po kami. Dinala ni June ang forensic data sa harap ng judge. Ang messages at voice files ng pagpaplano ng krimen ni Maricel at Leo. Seryosong tiningnan ng fiskal ang data at tumango. Malinaw ang ebidensya. Wala nang kailangang patagalin pa. Magpatuloy na sa closing argument. Nang matapos ang lahat, nawala ang kulay sa mukha ni Maricel at nanghina ang binti niya. Si Leo naman ay tumungo na lang at nakatingin sa sahig. Tumayo si Dr. Choi at nagbigay ng expert opinion. Ang analysis ng matamis na gatas ay nagpakita ng toxic drug na malapit sa lethal dose. Malinaw na tangkang pagpatay ito. Sa dami ng ebidensya, natahimik ang lawyer ni Maricel. Dumating na ang oras para sa final statement. Sumigaw si Leo. Kasalanan ni Maricel. Tinulungan ko lang siya. Siya ang nagplano ng lahat. Nagalit si Maricel. Hoy, anong sinabi mo? Ikaw ang nagsabing itulak ako sa hagdan. Ikaw ang nag-utos na patayin ako. Huwag kang magbiro. Ikaw ang nag-akit sa akin para makuha ang insurance at pumunta sa Batangas. Ikaw ang masamang babae. Gusto mo akong isama sa pagkamatay mo. Nagtatalo ang dalawa sa court. Iyon ang sandali nang lumabas ang tunay na kulay nila. Pinatunog ng judge ang gavel. Manahimik. Anong ginagawa niyo sa court? Nang maging tahimik ang court, kinuha ng judge ang verdict niya. Ang defendant, si Maricel, ay sinubukang itago ang krimen sa pamamagitan ng pagkukunwari na may demensya ang victim. Napakasama at malala ang krimen na ito. Kaya, kailangan silang parusahan ng matindi at ihiwalay sa lipunan. Ang tensyon ay matindi. Order. Sinasentensiyahan ang defendant ng 15 taong pagkakakulong. Sinasentensiyahan ang defendant, si Leo, ng 10 taong pagkakakulong. Tang tang tang. Tumunog ang gavel. Nag-ingay ang court, mahigpit na hinawakan ni June ang kamay ko. Ma, nanalo tayo. Umiyak si June at tumulo ang luha niya sa kamay ko. Umiyak din ako. Tapos na ang mahaba at masakit na laban. Habang hinihila sila palabas, lumingon si Maricel sa akin. Galit ang tingin niya, pero hindi na ako natatakot. Naawa ako sa kanya. Paglabas ko ng court, maliwanag ang araw. Inakbayan ako ni June. Ma, nagpakahirap kayo. Tapos na ang lahat. Oo, tapos na talaga. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa asul na langit. Natunaw ang sama ng loob ko. Tapos na. Nanalo ang katotohanan. At sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag. 1 buwan pagkatapos ng trial, ibinenta namin ang bahay. Masakit ang mga alaala sa bawat sulok ng bahay.
Habang inaayos ng gamit, nakita ko ang lagayan ng isda sa lanai. Ito ang lagayan kung saan itinago ko ang ebidensya. Hinaplos ko ang lagayan, lumapit si June. Ma, mabaho yan. Itapon na lang natin. Bibili tayo ng bago sa bagong bahay. Umiling ako at niyakap ang lagayan. Hindi. Dadalhin ko to. Kung wala to, matagal na akong patay. Ito ang nagligtas sa atin. Itatago ko to habang buhay. Tumango si June. Ang bagong bahay namin ay maliit, pero maaraw. May inihanda si June na lemon tea para sa akin. Ma, magsisimula na po akong magtrabaho sa susunod na linggo. Sige, saan ka pupunta? Sa ibang bansa ulit? Mahigpit na hinawakan ni June ang kamay ko. Hindi. Dito lang sa Pilipinas. Maliit lang ang suweldo pero hindi na ako aalis. Tama ka. Walang silbi ang pera. Kailangan nating magkasama bilang pamilya. Sige, salamat. Ayos na ako anak. Sa sandaling iyon, tumakbo papasok si 30. Lola, ang ganda po ng bagong bahay. Nakikita ko ang playground sa bintana ko. Ganon ba? Masaya ako na gusto mo ang kwarto mo. Maglalaro ako kasama ang mga kaibigan ko pagkatapos ng school. Ang mukha ni 30 ay masaya at walang bakas ng kalungkutan. Nawala na ang masamang panaginip niya. Nang umalis si Aling Celia, hindi na siya nagpakita. Isang araw, kumatok si Tita Josie nakasuot ng hiking gear. Esther, huwag ka na lang sa bahay. Samahan mo ako. Saan? Masakit ang binti ko. Sa Batangas. Magbakasyon tayo para mawala ang sama ng loob mo. Nag-aalangan ako. Paano ang mga bata? Kailangan ko pang magluto. Ngumiti si June. Ma, huwag niyo po kaming alalahanin. Aalagaan ko si 30. Mag-enjoy po kayo. Niyakap ko ang sarili ko. Sige na nga, pupunta na ako. Umalis ako kasama si Tita Josie. Ang asul na dagat ay napakaganda. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Ang sarap, Esther. Sumigaw ka, mawawala ang sama ng loob mo. Sumigaw si Tita Josie. Huminga ako ng malalim. Ang ganda. Dapat, matagal ko na tong ginawa. Esther, tapos na ba talaga? Wala na ba ang masamang panaginip? Oo, tapos na. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Sige, mag-enjoy tayo, magpakasaya tayo. Pagbalik ko, nagsimula akong mag-volunteer sa Senior Citizen Center. Naghahatid ako ng pagkain sa mga matatanda. Lola, mainit pa to. Kainin niyo na. Masarap po yan. Ay, salamat Esther. Salamat sa iyo, nabubuhay ako. Walang anuman. Kainin niyo po. At maging malusog. Ang pagiging useful ko sa ibang tao ay nagbigay sa akin ng bagong buhay. Isang gabi, nang magbukas ako ng ref, nakita ko ang lagayan ng isda sa sulok. Dati, natatakot ako kapag nakikita ko yan. Pero ngayon, iba na. Ito ang ebidensya na nabuhay ako mula sa lason ng manugang ko. Ito ang trophy ng tagumpay. Napangiti ako habang hinahaplos ang lagayan. Salamat, utang ko sa iyo ang buhay ko. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol. First day ni 30 sa elementary school. Maaga siyang gumising, nagbihis ng bago, at tumayo sa harap ng salamin. Wow, para na akong grade schooler. Nagpicture si June. Ang anak ko, model, magpicture ka kasama si Lola. Cheese, nakuha ang masayang sandali sa picture. Pagkatapos ng graduation, nagsalita si 30. Lola, gusto ko po ang school ko. Tatakbo po ako sa class election. Ganun ba? May ambisyon ka pala. Sige, gawin mo. Suportado ka ni Lola. Binuhat ni June si 30. Sige anak, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Nandito lang ako. Easing on. Anko N. Umupo ako sa bench sa playground at tumingala sa asul na langit. Ang mga puting ulap ay gumagalaw ng mapayapa. Ang nakaraang taon ay parang movie sa isip ko. Ang araw na ininom ko ang lason, ang pag-iyak ko sa ospital, ang pagkukunwari ko na may demensya, at ang tagumpay sa court. Isang malakas na bagyo. Pero ang bagyo na, yun ang nagpatatag sa akin. Nabuhay ako, at nandito ako ngayon. Umupo si June sa tabi ko. Ma, anong nag-iisip nyo? Wala lang. Parang movie ang mga nangyari. Ang dami kong pinagdaanan. Inakbayan ako ni June. Ma, kalimutan nyo na ang nakaraan at maging masaya na lang po kayo. Deserve niyo po yan. Tumango ako at hinawakan ang kamay niya. Hinahangaan ko po kayo, Ma. Kung hindi dahil sa inyo,
Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin at kay 30. Hindi. Hindi ko lang kayang ipikit ang mata ko dahil may iniwan akong mga anak. Aalagaan ko na po kayo. Sabihin niyo lang po ang gusto niyo. And my nine, and my nine. Sa gitna ng playground, tumatakbo si 30 kasama ang mga kaibigan niya. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa ulo niya. At ang tawa niya ay parang musika. Kumaway si 30 sa akin at tumakbo papunta sa akin. Ang maliliit na paa niya ay tumatakbo. Binuksan ko ang kamay ko at niyakap siya. Naamoy ko ang bulaklak. Lola, mahal na mahal ko po kayo. The most. Ganon din si Lola, 30. Mahal na mahal kita. Ang tagsibol na hangin ay nagdala ng mga cherry blossoms na parang niebe. Napakapayapa at masaya. Tapos na ang mahaba at masakit na gabi at dumating na ang maliwanag na umaga. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa kwento ko. Hindi ko inakala na ang pinakamalapit sa akin ang magiging pinakamalaking kaaway ko. Pero hindi ako sumuko at nanalo ako. Pakiusap, huwag kayong sumuko kapag may nangyayaring masama sa inyo. Lalabas ang katotohanan. Kung nakinig kayo sa kwento ko, pakiusap, mag-iwan ng comment. Salamat.